Mayabay sawi sa negosyo. Huwag mag-alala. Ipakikilala ko kayo sa mga nagwagi para maikwento ang kanilang mga sikreto. Sigurado akong matutuwa ang mga puso ninyo. Heart, heart, mga mamshi! 17 years in the business. Yan ang kwento ng siomay negosyo na ito. From bangketa to trending online, mapapa siomay damani kayo. Dati nakaka 1,000 pieces lang kami maghapon, tapos dumoble. Sabi ko, salamat naman. Baga lumaki-laki yung benta natin. Hindi na kailangan lumayo pa dahil ang iba't ibang delicacy ng mga probinsya pwede nang matikman sa isang kainan. We focus dun sa Filipino traditional dishes and recipes. And aside from kambing, we also looking at those delicacies from other provinces. Ang pagmamahal sa isang libangan, pwede palang pagkakitaan. On a weekly basis, naka-earn ako at least 70,000. Kapag big season naman or special occasion, kumikita po kami ng mga nasa 20,000 po to 50,000 per day. Lahat na yan sa pera paraan. To show my love for you, mga mamshi, this Valentine's Day. Sagot ko na ang business idea na banyaga man ang pinagmulan. Sa ngayon ay love na ng ating mga puso at tiyan. Isa itong certified street food na mabibili paglabas mo lang ng bahay. Ano pa nga ba? Oh my, siomay! Sa challenge na ito, may 3 levels na kailangan kong malampasan. Sa bawat level, mas mahirap ang challenge. Pero, game ako dyan! Let's go! Level 1! Simple lang ang level 1. Sa loob ng 30 seconds, kailangang makapagbalot ng isang siomay. Bawal masira ang wrapper at kailangang maayos ang pagkakabalot. Timer starts now! Nako! Ay, ang bilis naman ng oras mo. Ay, siomay! Ay! Ang nasa likod ng trending na siomay business, ang pamilya ni Ma'am Shi Teresita. Ang recipe ng kanilang homemade siomay, ibabahagi niya sa atin. Kain na! Sakaling ito sa Muñoz, sa Quezon City, may usap-usapan. Dinayo ko talaga to, galing ako ng Tondo pa. Sobrang sarap para sa akin. Suki na po ako dito, kaya po ako bumibili. Pag talaga yung tinda nito, masarap po talaga. Sa social media, pinupusuan at pinipilahan para lang matikman. Oh my gosh! Ang nasa likod ng trending na siomay business, ang pamilya ni Ma'am Shi Teresita. Ang recipe ng kanilang homemade siomay, ibabahagi niya sa atin. Salt, ground pepper, crushed onion, tsaka 1 egg. Siyempre, kailangan ng giniling na baboy. Imimix lang po natin. Haluing mabuti. Sa 1 kilo ay nakakagawa kami mga 90 pieces sa halagang 600 pesos. Takalin muna ang giniling para pantay-pantay ang laman. Dadahan-dahanin lang po natin yung wrapper para hindi masira. Ipo-fold lang po natin yung pinakang dulo. Simple lang ang paraan nila ng pagbabalot. Ito ay para mas mapabilis dahil bultuhan sila kung gumawa ng siomay. Bago mag-steam, siomay paalala si Teresita. Ilalagay na po natin lahat dito. Pero hindi po pwede yung patong-patong. Kailangan may distansya sila bawat isa. I-steam na po natin siya ng 10 minutes. Matapos ang 10 minuto, kain na! Sa level 2, bilis ang labanan. Sa loob ng 1 minuto, kailangan makapagbalot ng 5 siomay. Ganyan daw. Oh. 20 seconds agad. Di pa nga ito nakakaano eh. Hirap naman gumawa nitong wrapper na ganito. Siomay naman oh. Di man ako pumasa bilang taga-balot ni na Ma'am Shi Teresita, saludo ako sa effort nila. Ang siomay business ng pamilya, maglalabing 7 taon na.
2005 pa raw kasi nang simulan ito ng tatay ni Teresita. Inilalako niya lang dyan sa paligid. Natutuwa siya dahil laging ubos. Ipinasa sa amin kasi nagdadala na rin kami sa trabaho ng siomay. Pero nagsara yung kumpanya namin. Kaya sabi ng papa ko, magtinda na lang kayo nito. Sa halagang 500 pesos na pasimula, nagtinda na rin ng dating mananahi na si Teresita ng siomay. Noong una, 2 kilo lang daw kung gumawa sila ng siomay. At para mas maraming maibenta, naghiwa-hiwalay sila ng pwesto. Si Teresita sa Santo Niño, ang kanyang asawa sa Muñoz at ang tatay naman niya sa Fresco. Napakarami namin na pagdaanan kasi bangketa lang kami. Lagi kaming hinuhuli. Siyempre, pag mahuhuli kami, minsan naitatakbo namin yung iba naman nahuhuli, nakukuha. Hindi lang yan. Ang pwesto ron nila sa Muñoz tila palpak nung una. Yung unang benta namin doon, 400 lang. Napanghihinaan na siya ng loob na sabi niya, naku, parang walang laging benta. Pero di raw natinag sina Teresita. Kaya matapos ang 16 na taon, sumaya na ang negosyo. Kung dati sapat lang ang benta para mairaos ang pang-araw-araw, Ngayon, nakabebenta na raw sila ng tens of thousands every day. siomay the money! Ngayon, siguro maabot kami ng 20. Nung minsan nag-40, 50 kilos eh. Ang dating pwesto na hindi pinapansin dahil sa social media, ngayon, blockbuster na. Ala, sabi ko, eto na tayo. Bumenta na rin, nagdoble na. Dati nakaka 1,000 pieces lang kami maghapon, tapos dumoble. Sabi ko, salamat naman, sabi ko. Dahil kumbaga lumaki-laki yung benta natin. Kung dati sapat lang ang benta para mairaos ang pang-araw-araw, Ngayon, nakabebenta na raw sila ng tens of thousands every day. siomay the money! Ngayon, siguro maabot kami ng 20. Nung minsan nag-40, 50 kilos eh. Dahil dito, full force na sila sa paggawa ng siomay. Kumuha ako ng ilang kapitbahay na wala ding mga trabaho para at least kahit paano makatulong din kami sa kanila. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tao na tumangkilik po sa aming tinda na siomay. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon. Kaya sa mga business owners dyan na nawawala ng pag-asa, ito ang payo sa inyo ni Teresita. Kahit na anong struggle, huwag susuko. Kailangan laban lang para maabot natin yung mga pangarap natin. Kung ang siomay ni Teresita bumenta dahil sa one and only original recipe, ang siomay business naman na ito sa Iloilo, ibinibida ang kakaiba. Sa halip na molo wrapper, ang pambalot daw ng kanilang siomay, bacon. Sa level 3, kakaibang siomay ang gagawin mo, Susan. Sa loob ng 30 seconds, kailangan mong ibalot ang siomay sa bacon. Sa pagkuha pa lang ng... Paano ba ito ginagawa? Oh my goodness, this is very hard. Teka lang naman. Huwag namang ganyan. Dali. Siomay yan. Tama kaya ang ginawa mo, Ma'am si Susan? I think so. This is perfect. Mali pala ito. Paano ba kasi yan, Ma'am Shiana? So gagawa tayo ngayon ng pork bacon wrap siomay. Yung pork na gagamitin natin is yung part ng pigi ng baboy. Sa kalahating kilo ng baboy, haluin ang mga sumusunod. Puting sibuyas, carrots, pinong breadcrumbs, 1 pirasong itlog, asukal, asin, dahon ng sibuyas, bawang at paminta. So 1 kilo na ground pork, makakagawa tayo ng 60 pieces na bacon wrap siomay. Yung puhunan natin is, including all the ingredients, is 550 pesos. Tapos yung profit natin dyan is almost 550 pesos din. So kalahati talaga yung magiging tubo mo. Pagkatapos haluin, pwede nang balutin. Ikorte ang giniling na parang oblong. Balutin gamit ang bacon. Make sure na medyo fit siya. Matapos nito, ilagay sa steamer sa loob ng 45 minutes para masigurong luto ang bacon. Ito na yung itsura niya after ng steam. Tumagas na yung mga fats niya. So ilagay natin sa air fryer para maging brownish siya. Para mas lalong lalabas yung lasa ng bacon. So, i-air fry lang natin siya ng 10 minutes. At heto, luto na ang bacon-wrapped siomay. Tiki mana!
Yung meat, very savory siya. Yung chili sauce, tama lang yung anghang niya. Approve! Nagsimula siya noong 2019. Nag-start muna ako ng plain na na siomai. So hanggang sa napag-isipan ko na gumawa ng parang unique dito na wala pa dito sa Iloilo, yung bacon wrap. Sa puhunan ng 5,000 pesos, sinimula ni Ana ang kanyang siomai business. Mula sa dalawang variety ng siomai, nagkaroon na rin siya ng embutido siomai, malunggay siomai, at marami pang iba. Per month ko most likely, ma'am, nasa between 45 to 55, ganun. Kahit pa na walang physical store at for delivery lang ang siomai ni Ana, garantisado, may pera sa siomai! Tikman ang napakatamis na tagumpay ng baker na ito. Show the love sa araw ng mga puso kasama ang katakam-takam na Valentine's menu na ito. Valentine's Day na! Pero wala ka pa ring jowa. Huwag ka mag-alala, marami kang time. Ang season of love, pwede mong gawing season of success sa negosyo. Tularan ng ilan natin mga kababayan na ka-date ngayong araw ng mga puso ang kanilang pinakamamahal na negosyo. Sila kapag araw ng mga puso. Pero siya kapag araw ng mga puso. Sabi nga nila, the way to a man or woman's heart is through his or her stomach. Ang kakampi nyo riyan, si Gerard. Para maging extra special ang Valentine's Day nyo sa bahay, mayroon daw siyang special delivery menu. Tiyak na mapapasabi ng I love you ang kadate mo kung ganito ang handa. Australian premium steak on mashed potatoes and French beans. Pan-seared salmon on a bed of mashed potatoes and buttered veggies. At ang bestseller ni Gerard, ang roast chicken with roasted veggies. Today we will make roast chicken by Sundays with Jerry. So kailangan natin is 1 whole chicken, spice mix, butter na may kasamang roasted garlic, salt, pepper, carrots, potatoes, and olive oil. So first po, dapat naka-butterfly na po yung ating chicken po. May butterfly, nakahati po siya sa gitna. Sunod na ilalagay ang spice mix sa manok. Reminder mga mamshi, huwag kalilimutan ang mga natatagong bahagi ng manok sa paglalagay ng spices para siguradong noot sarap ang flavors. Mga mamshi, isang paraan ng pag-butterfly o butterflying sa manok para mas maging mabilis at pantay ang pagkaluto nito. Pagkatapos, lagyan ng 1 hanggang 3 kutsarita ng olive oil ang manok at masahihin ito upang manuot ang lasa. Sa isang tray pan, ilagay ang carrots at patatas. Medyo malaki pa yung chop natin kasi 45 minutes po na sa oven. So kung masyadong maliit, magiging masyadong lasog yung mga vegetables po natin. Lagyan ng konting asin, paminta at olive oil ang mga gulay at haluing mabuti. Ilagay ang grill at dito ipapatong ang manok ng skin side up para maging golden brown ang balat nito. Itong butter po natin, lalagay natin sa loob ng balat ng manok. 1, para mas madaming flavor. 2, para hindi mag-dry yung skin at yung breast. Kasi medyo mataas po yung temperature natin. Huwag kalimutang pahiran ng butter ang balat ng ating manok upang hindi ito maging dry habang nasa oven. Ready nang isalang ang manok at mga gulay sa oven for 45 minutes. Sa isang pan, isutay naman ang French beans sa loob lamang ng 2 minuto. Samantala, wala pang 1 oras, luto na ang bestseller ni Jerry. Ito na po ang ating roast chicken by Sundays with Jerry po. Sobrang sarap. Umami siya. Perfect
para sa kadate nyo this Valentine's. Para maging extra sweet, may mga dessert na pwedeng isama sa inyong order. Nariyan ang peach mango cobbler at blueberry strawberry cobbler. Kapag date meal, dapat all in, parang pagmamahal lang. I want them to enjoy eating while being with each other's company. It's all centered around the idea of it's just us, we're eating, whether it's with family or just a couple. You want comfort food that's a little bit on the upper end. Noong 2019, nagsimula si Gerard magbenta ng mga packed meals para sa mga mag-aaral sa isang universidad. Hindi raw niya inaasahang magiging maganda ang pagtanggap dito. Pero noong 2020, nagkaroon ng lockdown at nawala ang kanyang mga suking estudyante. Dahil dito, kinailangan niyang ibahin ang game plan ng negosyo, kaya nabuo ang mga pampamilyang putahe na iniaalok niya sa ngayon. Nagsimula sa puhunan ng 6,000 pesos si Gerard, pero ngayon kumikita na siya ng... Nakaka-earn ako ng upwards of 10 to 20K. On a weekly basis, let's make yung last holiday yung example. Every week, naka-earn ako at least 50 to 70,000. And that's on a weekly basis. Mukhang nakaka-inlove ang kita, ha? Pag-ibig ay parang negosyo. Kailangan mo madaming effort para ikaw ay mag-succeed. Susunod sa Pera Paraan. Kambing na may ibang dating, iba't ibang putahe kung saan ito ang bida. Mga ulam mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas represent sa kainang ito. Ito ang pagluluto ng lakambakod ng gising-gising na kambing. Pabili po ng cake. Anong klaseng cake? Yung cake na hindi lang sa una yung sweetness. Yung cake na hindi nadudurog. Hala, si Ma'am si Susan, hugot ka ha. Pero dahil dyan, gagawan kita ng crema flado. Itong si Jem nahanap raw ang sikreto ng matamis na tagumpay sa kanyang dessert business na ngayon ay ibabahagi niya sa atin. Ito po ang ating mga kailangan. Cream cheese, sugar, eggs, milk, caramel, at graham. Una, pagsamahin natin ang cream cheese at sugar. I-cream natin siya gamit ang hand mixer. Okay na ang mixture kapag wala ng buo-buong cream cheese. Pagkatapos niyan, ilalagay naman natin yung eggs. Lagay naman natin ang milk. Tandaan mga mamshi, huwag mabilis ang paghalo upang walang mabuong bubbles at para mas maging solid ang mixture kapag lulutuin na ito. Pagkatapos niyan, ay i-strain natin para mas maging smooth ang ating crema flado. Time to assemble! Siyempre, lalagyan natin siya ng graham crust. Yung kapal niya, depende sa gusto ninyo. Kailangang sinsinin ang crust upang hindi ito lumutang kapag inilagay na ang mixture. Lagyan natin ang ating mixture. 45 minutes sa isang 350 degrees Fahrenheit na oven ang cooking time ng cake. Ito na po ang itsura niya after i-bake. At napalamig na rin natin siya sa ref. Lalagyan naman natin siya ng toppings. Pwede natin siyang lagyan kahit na fruits, chocolate, or caramel. Ito na ang ating crema flado. Masarap siya, creamy, parang baby ko. Maliban sa crema flado, may iba't ibang cake pa sila na pwedeng pagpilian ngayong araw ng mga puso. Nariyan ang minimalist cakes at ang heart-shaped baked cheesecakes. Perfect yan, singtamis ng inyong pagmamahalan. Paano nga ba mahahati ang puso? Nahugis cake! Mula sa pagiging OFW at pagsubok ng iba't ibang negosyo, hindi akalain ni Jem na ma-inlove siya sa pagbe-bake at ito ang magdadala sa kanya ng tagumpay. Naisipan ko pong mag-enroll sa mga lifestyle classes at doon ko po na-discover ang hilig ko sa baking. Ang pagmamahal sa kanyang hobby ang nagbigay daan para mabuo ang Sweet S Cakes. Ayun, minsan lang po ako nag-post sa social media ng picture ng mga na-bake ko at unti-unti po may mga sumuporta na at nag-umpisa ng mag-order.
Nagsimula ang negosyo ni Jem sa mga colorful, bite-sized at sandwich Silvanas hanggang nadagdagan ang iba pa niyang baked goods. Mula sa bahay, ngayon mayroon na siyang 3 branch sa Bulacan at 21 area distributor sa buong Luzon. Ang panimulang puhunan na 20,000 pesos, kumikita na ngayon ng... Sa isang branch po namin, kaya po namin kumita ng 8 to 12,000 po on ordinary days. Kapag po peak season naman or special occasions, kumikita po kami ng mga nasa 20,000 po to 50,000 per day. Nakaka-inlove rin ang kita at mapapasana all ka talaga. Kapag napagod ka, magpahinga ka lang. Huwag kang bibitaw. Ang negosyo parang pag-ibig, maaari ikay mabibigo pero kapag pinaglaanan ng oras at atensyon, ikay magwawagi. Yan ang ginawa nila Gerald at Jem hanggang mahanap ang kanilang the one. Ikaw, ready ka na bang hanapin ang negosyo para sa'yo? Minsan na siyang naghintay. At mag-isang nagbabantay. Sa kanyang paglalakbay, makahanap kaya siya ng karamay? Pagod na ba kayo sa kahihintay? Sawa na ba kayo sa paulit-ulit na ulam? Nako, the long wait is over mga mamshi dahil ang paborito niyong Pinoy appetizer, aba, pwede palang maging main dish bestseller. Sa busy street na ito, sumibol noong nakaraang taon ng isang kainan na pantanggal daw ng umay. Dahil kasama sa kanilang hinahain, classic Pinoy appetizers na hindi lang pampulutan, aba, pang-ulam din. We started na maliit na kambingan restaurant and focus dun sa pagbibenta ng kambing dishes. We decided na mag-venture sa casual restaurant setup. Si Lakan Bacod ay the Lord of Fences na to protect the crops against the animals. So we got it from there. Kung ang pangalan ng kanilang negosyo galing sa Pinoy mythology, ang ihahain naman nila mga pagkain base raw sa geography. Dahil karamihan sa mga ito local delicacies mula sa iba't ibang probinsya. Mga kapuso, itong pagluluto ng lakang bakod ng gising-gising na kambing. Una, mantika. Painitin na ng konti ng mantika. Siyempre yung sibuyas. Inuuna natin sibuyas kasi si bawang, madaling maluto yan, madaling masunog. Susunod natin, ginger. Saka natin papalo yung bawang. Kilala rin sa tawag na ginataang sigarilyas ang gising-gising. Una raw itong sumikat sa mga probinsya ng Pampanga at Nueva Ecija. Kaya natin siyang lumabas yung kanyang amoy. Bago natin igigisa si baga atay ng kambing. Kailangan talaga gisang-gisa para yung amoy ng kambing mawala. Yung lansa, yung gunya. Dahil sa anghang ng siling labuyo, tiyak raw na magigising ka kapag natikman mo ito. Isang dahilan din kung bakit tinawag itong gising-gising. Itimplahan natin ng paminta, ground pepper, patis, and then sili, at lastly, gata. Then siling labuyo, ng suka. Ito na ang ating gising-gising na kambing. Susan, magbigay ng mga lutong Pinoy na nagsisimula sa letter S. Meron kang 30 seconds. Timer starts now. Sinigang, sinampalukan, sinagang, siopa. Teka lang ha, sarsyado. Ano ba sarsyado? Ano ba?
Ulam ba? May naiisip pa ba kayong ibang lutong Pinoy na nagsisimula sa letrang S? Mga kapuso, ito naman, pakikita namin kung paano kami gumawa ng sinuglaw. Unang-una, siyempre, yung key ingredients, which is balat ng kambing at may konting laman. Titimplahan lang natin ng suka, cane vinegar. Siyempre, importante, luya. Kailangan mas maraming luya, mas okay. And then, sibuyas, siyempre, hindi mawawala. Mula sa Davao, ang sikat na pagkain ito na dumadaan sa dalawang proseso ng pagluluto. Una ang pagsugba o pag-iihaw, nasusundan naman ang pagkilaw o pagluto ng laman gamit ang suka. Bali, assemble lang po ito. Bell pepper, kamatis, cucumber para sa pangkulay natin. Sili again, sili na haba. Then little na paminta, patis. Siyempre, hindi mawawala yung sili natin. Labuyo. And then, huling-huli, yung kalamansi. Mix lang po natin siya. Basta ang pinaka-importante, inihaw yung balat ng kambing. Kaya po natin siya mag-reduce, pumasok sa loob yung lasa ng asin. Matapos haluin ng iba't ibang sangka, pwede nang ihain ng sinuglaw. Sa Ilocos Norte, kung saan nagmula ang dinakdakan, inihaw na maskara ng baboy ang kadalasang ginagamit. Pero sa restaurant ni Jet, balat at lamang loob ng kambing ang special ingredients. I realized na talagang ang food was never left behind. So hindi siya nawala sa essentials. Specifically sa kambing, we have a different way of cooking the kambing. Most of the typical kambingan is like mango. Pero here in Lacan Bacod, we make sure na we less the ango. Masarap yung balat, madali siyang kagatin, hindi siya mahirap nguyain. Tama-tama lang yung asim niya. Masarap. Ang munting kainan ni Jet nagsilbing appetizer niya pagdating sa negosyo. Ito ang naging pantanggal umay mula sa nakasanayan niyang propesyon at hanap buhay noon. Pero tulad din ng dinakdakan, sinuglaw at gising-gising, ang simpleng appetizer pwede maging masarap na ulam na magpapasaya sa ating tiyan. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito po sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera